Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay may konti akong share sa inyo about sa pagmamaneho. Ang purpose ko lang po dito is mapayuhan yung mga kapwa ko driver. Tulad na lang yung nangyari kala Papa. Sa sobra pong kalasingan, ayan, medyo po hindi maganda ang kinahinatnan nila. Yung isa namatay pa. Ito po ay naikwento sa akin ng batang kasama nila na sa aksidente, na si Arlan. Ang sabi po sa akin, nagiinom daw po sila dun sa may, dito po malapit sa may sa aming katabing barangay. Tapos nagkakarokitan daw po maglugaw sa barangay Talubatib. Ang sabi, hindi naman po sa may sinisisi ako, wala po akong sinisisi kanila kahit isa. Bali, ang nangyari, arangkada pa lang daw po ng tricycle na sinasakyan nila Papa is matuli na talaga. Eh, iba ba, ganun po talaga nakainom, iba na ang takbo ng pag-iisip, kahit ako ganun din. Talagang hindi mapigilan sa gusto pag nakainom. Minsan kung saan mga po ang gustong maglayas. Ganoon din po ako pa nakainom. Kaya salamat ako at hindi ako nadali nung mga time na naglalayas ako. At ayun na nga po, paulit na takbo nila. Nung malapit na sa may Kalamapusaw, sa may Karabada, malapit sa tulay po, doon na sila bumangga sa gitang may bahay. At si Papa naman po naiwan sa loob. Yung bata na si Arlan, pagkabangga pa lang daw po dun sa motor na nakaparking sa may bahay, nahulog yung bata, si Papa pang naiwan sa loob ng tricycle. Tapos yung tatlo po sa may motor, yung driver, tsaka si isang babae, tsaka yung ko Edwin, tumalbo po sila lahat sa labas. Ang naparuhan lang po din talaga, halos po sa ulang tama nila eh. Si Kuya doon talaga naparuhan gawa ng may dalawang fracture sa loob dito banda ng ulo. Dalawa. Gatak sa loob, kitang-kita ko po yung pagkaano, CT scan. Madaling araw pa nung sila dinala sa ospital ay. Tapos yung driver dito ang tama. Halos po sa ulang tama nila lahat. Yung sa kanyang tricycle na yun. Nung madaling araw po sila, pumunta na kami agad doon nang malaman namin na si Papa. Kasama ko si Mama. Nung makita ko si Edwin, tsaka si Papa nung makita ko, tinatihan po siya sa ulo. So, Edwin mga kawo maigi. Kawa ng nung madaling araw po, nalalaban pa siya, halos mabilis pang hininga. Nung nilagyan na ng tubo sa bibig, sinasamahan na po ng pump. Tulong po para sa kanyang paghinga. Ako po nagparapump noon, tsaka si Ate Mulot, palitan kami, pinsan kong babae. Tapos noon, pagka CT scan po niya, pagbalik na naman sa pwesto yung kinahigaan, pa isa-isa na po ang hinga. Tapos po nung walang oxygen, sabi ko, nurse, oxygen po dito at hirap na po maghinga, pa isa-isa na, kada 5 segundo na bago huminga. Tapos nadudugo ang tainga, kanan tainga po ay dudugo. Tapos nung lumabas sa ilong, kada 5 segundo ng hininga niya, madalang na hinga. Saka na lang nilagyan oxygen. Tapos nung naghinto na pang kanyang paghinga, sa nurse, wala na pang hinga si Edwin. Sa ano po yun, sa harapan ko namatay. Sa nurse, wala na pong ano kay Edwin, wala nang hininga. Tapos yun,
nila, yun, revive na po nila si Edwin. Mga bandang alas 8. Tapos ng mga bandang alas 9 na, na, wala na. Talaga pong hindi na niya kinaya. Kaya, sample lang po yun para sa mga kapwa ko nagmamaneho. Sana, kung mga nakainom, huwag na po sana kung saan saan po maglayas, kung hindi na kaya magmaneho. Kung na, matulog na lang. Huwag na mag-akitan kung saan saan pa, mag-akit na ganito ganyan, kung saan mapunta. Sana po, maging aral po sa inyo itong mga nangyari sa kay Papa at sa iba pa niyang kasama. At sabi ko nga po, maging ano sana, kung sakaling hindi niya kaya, matulog, natulog na lang sila. Kung natulog na lang ba't hindi na naglasyon saan, di sana nangyari yun. Wala man po akong sinisisi. Kaya, ingat-ingat po tayo. Lalo na sa mga kainom magmaneho. Yan. Kahit hindi po sa kainom, mag-ingat pa din po tayo. At ang dami ko na po nakikita ngayon na overtake na lang sa Hello Lane, sa mga alanganing kurbada, lalo na mga sasakyan. Lalo na po dito sa may sa amin. Kasi po, ganyang kurbada niyan. Ang kadalasan ko po nakikita dyan, yung malaking trucks, overlines, na overtake, bulagaan. Kung may kasalubong baga po dun, ay di, pang-abot. Sinong kawawa, ay di yung nakakasalubong na maliit. Kung motor man o tricycle, kawawa, durog na durog. Kaya ingat po tayo palagi. Kaya huwag maglalayas kung saan saan pa nakainom. At pag inabot po ng ganyang aksidente, kawawa. Imbes na taratahimik lang. Wala sanang problema kung hindi ganyan. Halos may namatay. Lagi pa mananagot doon yung tricycle driver. Kaya di rin ba natin sisisi at dala nga po ng kalasingan. Yung mahirap po ay sa lahat. Cargo niya po kasi yun, yung 5 yun. Yung 4 na yun, pang 5 siyang driver. Halos may namatay, buti man lang po sana ko lang namatay. Ay yung namatay po yung sobrang bait. Wala akong masabi sa kabila na Edwin. Minsan po, kung nag-iinom kang dati, sana nilibre. Rambagan minsan. Nabuwasan naman, kainuman. May pinsan po ng tiyuhin ko, tapos parihin ko pa. Sabi ko nga po kay parang Chad, nabuwasan tayo ng kainuman. Ano po ay, sa harap pinamatay si parang Edwin. Talagang nung umaga na ay, putlang-putla na po siya, wala na halos dugo. Talaga. Si Papa ngayon, pa po sa ospital. At yun namang driver, tsaka yung isa pa, okay na po. Hindi naman sila nagpa-confine. At yung bata, ang galos dito sa may mukha. Mas kunting gasgas sa may paa. Kaya, yun yung mga inaabot. Di ko lang po kasi may pakita ang picture sa nila sa inyo. Baka po sa mga susunod, kung saan saan ang mga taba nila. Sana po ay magawang ng paraan at ma-interview din po sana sila natin para
sila ang makapagkwento. Isa man lang sana ma-interview natin para malaman natin kung ano talaga nangyari. Okay lang po at maraming salamat po sa inyo. Ingat po lagi sa mga kapwa ko driver na laging pumapasok trabaho o saan man. Kaya kung nagkakita po kayo mag-inom, doon na lang po kayo matulog, huwag na kayo magpilit umuwi. At sana po maintindihan ng mga asawa ninyo, ng mga pamilya ninyo kung ba't hindi nakauwi. Dahil mas maigi pang matulog sa inuman kaysa umuwi ng lasing na kumapaano pa sa daan. Kasi kahit ang pinakakalaban natin yan, antok, aso, o di kaya makatulog sa biyahe, lalo na kung single. Kahit hindi po single, kotse, tricycle, lahat ng sasakyan, kung makatulog ni Robert, pwedeng bumangga kahit saan, o kaya mahulog sa kali. Kaya ingat po tayo lagi. Matulog na lang sa inuman. Hindi na kaya magmaneho. Kahit sabihin natin kompleto tayong lisensya, papilis ng motor, at kung yun nga, lasing, may mga pamilya nag-aantay sa bahay, di na alam kung anong oras makakauwi, kung nasaan na. Kaya po po nun ay, saan paalam sa akin, paalam sa amin ni Papa, mabili ng sigarilyo. Mamalay namin, hospital na pala. Mga po di na asang pangyayari. Sana po ay ingat-ingat na lang po tayo. Huwag tayo magpumilit magmaneho. Yun lang po, maraming salamat. So po, interviewin natin isa sa kanila para malaman natin ang buong kwento. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Ingat po palagi.